Tiningnan ni Hari ang mga taong nakikipaglaban kay Dullahan at inisip na kaya nga nila dinala ang backup force, dapat na silang tumulong ngayon. Inilingon niya ang paningin kay Leon at inisip na kahit siya pa si King Lionheart na tinalo ang dakilang demonyo. Hindi niya natapos ang iniisip at malakas na nagsalita, tinawag ang kanyang kamahalan at sinabi na dapat na siyang tumulong. Tiningnan siya ni Leon nang may paghamak at sinabi na ang isang hari ay hindi dapat sumali sa ganitong kaliit na laban. Nagtanong si Hari na may pagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Nanatili si Leon sa kanyang posisyon at sinabi na dapat nilang hanapin ang paraan upang palakasin ang kanilang karangalan. Hindi siya makapaniwala na sinusubukan siyang pilitin ni Hari na lumaban sa mga buto na ito. Bastos din daw ito sa Diyosa. Naiinis pa siyang tingnan iyon. Nagtataka si Hari kung bakit niya sinasabi ang mga bagay na ito. Nakayuko ang babae mula sa Hunter Association, may malungkot na ekspresyon, at nagtanong kay Hari kung ano ang dapat nilang gawin. Tumingin si Hari ng seryoso sa unahan at inisip na wala na siyang oras para mag-aksaya. Wala talagang balak tumulong ang lalaking ito. Mukhang wala siyang pakialam sa iba kundi kay Dullahan. Kailangan nilang pigilan muna ito. Hinugot ni Hari ang kanyang espada at malakas na sinabi sa lahat na suportahan ang leader at ang kanilang mga kasamahan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kumpol ng mga kalansay, at sa pagtulak sa bungo ng isa sa kanila, tumalon siya papunta kay Dullahan. Inihampas ni Hari ang kanyang espada, pero nagawang harangin iyon ni Dullahan gamit ang kanyang sandata. Inisip ni Hari habang pawisan na nablock niya ito. Kailangan niyang gawin ang lahat para maihiwalay siya sa iba. Itinapon ni Dullahan ang kanyang ulo sa ere at inihampas ang kanyang kamay para umatake. Tiningnan ito ni Hari na may pagtatakang ekspresyon at inisip na itinapon niya ang kanyang ulo para harangan ang kanyang paningin. Anong klaseng undead ang lumalaban ng ganito? Tumama ang atake ni Dullahan, dahilan para tangayin ang katawan ni Hari at bumagsak siya sa lupa. Bagamat sugatan, inisip ni Hari na mas mabuti na rin ito, nagawa niyang maihiwalay siya mula sa iba. Inihampas ni Hari ang kanyang espada, nakatingin kay Dullahan na nakatayo sa harap niya, at malakas na sinabi na malawak ang saklaw ng kanyang mga kasanayan. Lahat ng nasa paligid ay nasunog sa malakas na apoy, dahilan para sumigaw si Dullahan at hampasin ang hangin. Buong seryosong inihampas ni Hari ang kanyang espada na nababalutan ng apoy at inisip na nagawa niya ito, sa pagkakataong ito siguradong magtatagumpay siya. Inatake niya si Dullahan ng buong lakas, pero nagawa pa rin itong harangin. Nagtaka si Hari kung paano niya nahanap na i-block ang atake gamit ang mapurol na bahagi ng espada. Habang pawisan, mabilis siyang tumakbo papalapit habang iniisip ang posisyon nito. Tumira si Dullahan ng isang malakas na atake na nag-iwan ng asul na baka sa ere, pero nagawang yumuko ni Hari at iwasan ang atake. Si Leon, na kalmado ang ekspresyon, ay pinanood ito at malakas na pumalakpak habang sinasabing kamangha-mangha ito. Napakahusay ni Dullahan sa paggamit ng espada, kahit isa lang ang kanyang kamay. Sigurado si Leon na dati siyang isang marangal na kabalyero at humingi siya ng paumanhin. Mahirap paniwalaan na maaaring mapagkamalan niya si Dullahan bilang isang karaniwang undead. Malakas niyang tinawag ang walang pangalang kabalyero at sinabi na siya si King Lionheart at binibigyan niya ito ng karapatang hamunin siya sa isang duelo. Hindi na kailangang saktan ang mga sundalo, hindi ba? Dapat tapusin ang laban sa pamamagitan ng isang marangal na duelo sa pagitan ng dalawang kabalyero. Parehong nag-isip si Jinsu at Hari na hinamon niya ang boss sa isang duelo. Hindi ito maaari. Hawak ni Dullahan ang kanyang ulo habang nakatingin sa unahan. Umubra ito. Tinitigan ni Leon si Dullahan ng seryoso at inicross ang kanyang mga braso, sinabing tiyak na siya ay isang marangal na kabalyero. Hinugot niya ang kanyang espada mula sa magic circle, at sinabi dito na maaari niyang itabi ang kanyang ulo. Ang kanyang estilo ng pag-eskrima ay nangangailangan ng dalawang kamay, hindi sila makakapaglaban ng maayos kung isang kamay lang ang gagamitin ni Dullahan. Lumapit si Hari kay Leon at sinabi sa kanyang kamahalan na kung hindi mapuputol ang kanyang ulo, hindi siya mamamatay. Tiningnan siya ni Leon na may kalmadong ekspresyon at nagtanong, ganoon ba talaga kaimportante yon? Habang pawisan, sagot ni Hari na napaka-importante. Paano niya matatalo si Dullahan kung hindi niya puputulin ang ulo nito? Si Leon, nananatili sa parehong posisyon, ay nagsabi na hindi niya iniintindi iyon, ang dangal ng isang kabalyero ang magtatakda ng resulta ng laban. Tinitigan niya si Dullahan ng seryoso, hawak ang kanyang espada,
at sinabi na siya ang unang kabalyero ng Arin, ang diyosa ng liwanag at katarungan, ang dakilang duke ng Dragonia, ang leon na may matapang na puso, na humahamon sa marangal na kabalyero. Ngunit nagawa ni Leon na harangin ang palo gamit lamang ang isang kamay. Kalma niyang idinikit ang espada sa kanyang leg, kung saan lumalabas ang asul na apoy, at sinabi na ngayon lang niya ito nasalo. Tumindig si Dullahan at hawak ang espada gamit ang dalawang kamay, malakas na iginuhit ito, iniiwan ang isang dilaw na bakas ng palo. Tinitigan ito ni Hari habang butil-butil ang pawis sa kanyang mukha, at malakas na tinawag ang kanyang kamahalan, iniisip na baka hindi niya kayaning salagin ang ganong kalakas na palo. Si Leon, na seryoso ang mukha, ay sinabi kay Dullahan na hindi siya matatag ang pagkakatayo at napakabilis niyang nasalag ang palo nito at si Jinsu, na may alalahaning ekspresyon, ay nagtanong kung nakita ba nila kung paano niya ito ginawa. Ang lalaking mula sa Hunter Association, na pawis, ay nagtanong kung hindi ba siya natamaan ng palo. Tiningnan ni Jinsu si Hari na may litong ekspresyon at nagtanong kung nakita ba niya kung ano ang nangyari. Si Hari naman, na nakangiti, ay inilagay ang kanyang mga kamay sa harap niya at malakas na sinabi na kamangha-mangha iyon. Si Hari lang talaga ang nakakaintindi kung ano ang nangyari. Inisip niya na sa mismong sandaling nagdikit ang espada, pinaikot ni Leon ang kanyang espada at binago ang sentro ng kanyang balanse. Bukod pa roon, gumawa rin siya ng lateral na galaw. Kahit siya, hindi niya kakayaning subukan yon. Si Leon, na kalmado ang ekspresyon, ay muling idinikit ang espada sa kanyang ulo at sinabi na nahuli niya ito sa ikalawang pagkakataon, kailangan niyang bumangon at kunin muli ang kanyang posisyon. Inisip ni Dullahan na ang kasanayang ito ay posible lamang dahil sa taglay nitong nakakatakot na lakas. Gaano na ba katagal mula noong huli siyang ituring na kabalyero at hamunin sa isang duelo? Inatake niya si Leon na nagawang salagin ito at nagpatuloy sa pag-iisip na malamang ay ito'y isang estratehiya para madaig ang kahirapan. Iyan ang maiisip ng sinuman kapag narinig ang mungkahi na bumaba sa kabayo. Pinaikot ni Dullahan ang kanyang espada at inisip na ito ay kabaliwan. Ngunit tingnan mo si Leon, ang kanyang anyo at tindig ay tulad ng isang veteranong lumaban na sa di mabilang na mga labanan. Kumukutitap ang mga matang humahabol sa dangal at kaluwalhatian. Tinitigan ni Leon ng seryoso at sinabi na tatanggapin niya ang ataking iyon gamit ang kanyang espada. Nasalag niya ang atake at habang gumaganti ng palo, sinabi niya na nahuli niya ito sa ikatlong pagkakataon. Atake pa ba siya muli? Inisip ni Dullahan na si Leon ang rurok ng dangal na hinahangad ng lahat ng kabalyero, ang hari ng mga kabalyero, na maaaring tularan at hamunin. Mabilis na tumakbo si Dullahan paabante, may intensyong umatake, at naisip na ayaw niyang gamitin ang mahika na taglay niya bilang isang necromancer. Dahil isa siyang kabalyero, nais niyang magtagisan ang espada ng walang anumang mahika. Nais niyang muling magtagisan ang espada kay Leon, paulit-ulit. Sa buhay na nakalimutan na ni Dullahan, naglalakbay sa mundo bilang isang marangal na kabalyero at nakikipaglaban sa mahuhusay na kabalyero. Inatake niya si Leon, ngunit nagawang salagin ito ni Leon, dahilan para lumipad sa gilid ang espada ni Dullahan at bumagsak sa lupa. Hawak pa rin niya ang espada at sinabi na nahuli niya ito sa ika-10 pagkakataon, lalong naging mas masalimuot ang kanyang mga galaw sa espada. Nagbalik ba ang kanyang mga alaala noong siya ay nabubuhay pa? Tinitigan siya ni Dullahan at inisip na ibinalik sa kanya ng marangal na kabalyerong ito bilang isang bumagsak na espiritu, ang maluwalhating mga araw ng nakaraan. Nananatili si Leon sa parehong posisyon at tumingin sa kabalyero at nagtanong kung balak pa ba nitong ipagpatuloy. Isa sa mga kalansay ang may hawak sa ulo ni Dullahan at iniabot ito sa kanya. Hawak ang kanyang ulo, naisip niya kung gaano karaming oras ang nasayang sa pagpatay, ilang beses na bang naulit ang mga laban na walang bahid ng dangal. Kung matatapos lang ang nakakainis na paglalakbay na ito sa ganitong paraan, wala nang mas dakila pang kaligayahan kaysa dito. Lumuhod si Dullahan at iniabot ang kanyang ulo kay Leon. Tinitigan ito ni Leon na may ngiti sa kanyang mukha at sinabi na napakaganda nito. Lubos siyang nagalak na naibalik niya ang kanyang dangal. Inilagay ni Leon ang kanyang kamay sa ulo nito at ipinikit ang kanyang mga mata at sinabi na ipagdarasal niya ito. Kung mayroon man siyang Diyos na pinaniniwalaan, naway pagpalain ang kanyang kaluluwa. Kung wala naman, hayaan nawa ng Diyosa na dalhin siya sa hardin ng Aden. Binuksan ni Leon ang kanyang mga mata na may ngiti sa kanyang mukha, tinitigan si Dullahan, at sinabi sa natatanging kabalyero na magkikita silang muli sa piging ng mga Diyos. Pagpalain nawa ng liwanag.
Nagsimulang matunaw ang katawan ni Dullahan, at hiniling niya ang kaluwalhatian ni Leon Dragonia Lionheart. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo sina Hari at Shinsu sa gitna ng iba pang mga manggagawa ng asosasyon. Nakatingin siya sa unahan ng may kumpiyansang tingin at sinabi na natupad na ang pangako. Nakatingin siya sa unahan na may gulat sa mukha at sinabi na totoong nagwakas nga ito sa isang duelo. Si Hari, na nakahalukip-kip at tila nag-iisip, inilagay ang kamay sa kanyang baba at nagtanong, anong uri ng liwanag kaya yon? Parang sinabi niya, pagpalain nawa ng liwanag. Lumingon si Shinsu sa kanya at nagtanong, hindi ba yon isang uri ng banal na kapangyarihan? Kaya pala naglaho ang lahat ng undead. Siya naman, na halatang pagod na pagod, ay nagsabi na kung meron pala siyang ganung kakayahan, sana ginamit na niya agad. Lumapit si Leon sa kanila na may kumpiyansa sa kanyang mukha, nakalagay ang mga kamay sa kanyang likuran, at nagtanong, kung gayon, maituturing bang natapos ng marangal na general ang kanyang huling laban? Tumingin si Hari sa kanyang direksyon at malakas na tinawag siya ayon sa kanyang katayuan. Sinabi niya na ang isang kabalyero ay sumusunod sa dangal at kaluwalhatian. Ang dangal ay nagmumula sa mga gawa at ang mga gawa ay nagmumula sa kalooban. Kung si Durakan ay isang marangal na kabalyero, kung gayon ganoon dapat ang kalalabasan. Lumakad palayo si Leon na nakalagay pa rin ang mga kamay sa likuran at nagtanong, mayon ba'y pupunta na sila upang kunin ang kanilang mga nasamsam? Tumingin siya sa kanyang direksyon na may pawis sa mukha at nagtanong kung ano ang kanyang sinasabi. Itinanong niya, kung may laban, hindi ba't dapat may samsam? Sa ibabaw ng itim na tela, nakalatag ang isang magic ball na may kulay rosas na aura na lumalabas dito at isang itim na espada. Tumingin si Jinsu sa ibaba na may gulat sa mukha at malakas na sinabi sa kanya na tingnan ang bolang iyon. Halata agad na taglay nito ang matinding kapangyarihang mahika. Tumingin si Hari sa ibaba na may gulat na tingin at malakas na sinabi na nandoon pa ang dakilang espada at ang balabal ni Durahan. Isang lilang bola na may naglalabasang enerhiya na kulay lila ang nakapatong sa isang malambot na unan. Tumingin si Leon sa ibaba na may pagkainis sa mukha at sinabi na nasira na ang bagay na ito at dapat itapon na lang sa basura. Nakapatong sa unan ang sirang kulay abong piraso ng bola. Lahat sila ay nakatingin kay Leon na nakatayo sa tabi ng bola. Sinabi niya na may hindi nasisiyahang tingin na ang mga ganitong bagay ay nagdadala lamang ng gulo. Ipinabatid ng system window na ang huling samsam ay ang balabal ni Durahan, ang espada, at iba pang magic stones. Nalinis na ang Honam Gate. Makalipas ang ilang panahon, inilapag ni Hari ang kanyang kamay sa hawakan ng mesa na may pagod na mukha. 4 na araw na ang lumipas mula nang bumalik si Leon sa Earth. Marami na ang nangyari sa maikling panahong iyon. Siya, na may mga itim sa ilalim ng mata dahil sa kakulangan ng tulog, ay nagsabing pagod na siya. Sa simula, nagkaroon sila ng kaunting kaguluhan tungkol sa buwis. Ilang araw na ang nakalipas, nagtanong si Leon na may pagkainis sa mukha, paano raw nagagawa ng isang hari na magpabayad ng buwis sa isa pang hari. Sinabi ni Hari na kahit bayaran man niya ng magic stones ang mga buwis. Pinutol niya ito at sinabi na ang mga hari ay hindi dapat nagbibilang ng mga barya. Paano siya makikipagtalo sa hari tungkol sa mga tungkulin ng kanyang mga lingkod? Sinabi niya sa kanya na may pagod na mukha na tigilan na ang usapan tungkol sa mga barya. Upang maitatag ang isang relihiyon sa lupang ito, tumanggap sila ng mga bagong mananampalataya. Nagtanong ang isang matandang lalaki habang nakapila kasama ng ibang tao kung paano siya makapag-aalay. Sinabi ni Leon na may seryosong mukha na abutin ng 19 na trilyon upang bayaran ang bahagi ng ani bilang donasyon. Gaano raw sila kamapagbigay? Sinabi ng matandang lalaki na may pagtatakang tingin na mataas na ang mga buwis at gasto sa pamumuhay, at ngayon ay kailangang bayaran ang 70% ng ani bilang buwis. Nakataas ang mga kamay ni Leon na parang matalino ang hitsura, at tinanong ang deboto ng Diyosa kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na mag-alala para sa kanyang sikmura. Ang kanyang guild daw ang bahala sa lahat ng bagay tulad ng pagkain at tirahan, kapakanan at buhay. Tinignan ni Hari ang piraso ng papel sa kanyang mga kamay na may ngiti sa mukha at sinabi na kung iisipin, ito ay pinagpalang bigas at mataas ang halaga. Tinignan ng matandang lalaki ang papel na may gulat sa mukha na nagsasabing nagbabayad sila ng 150 milyon para sa 80 kilo ng bigas. Sinabi niya na isang bag lang iyon sa presyong yan. Magkano pa kaya ang matitira kung ibibigay nila ang 9 na bahagi? Nakangiti si Leon ng may kumpiyansa habang nakatingin sa unahan.
Ang pinakamalaking problema ni Leon ay kung saan siya titira. Nakatayo siya sa loob ng kwarto na may galit na ekspresyon, nakapulupot ang mga braso, at malakas na sinabi na hindi man lang ito maituturing na isang larangan ng digmaan. Ano ang saysay nito kung walang mga likhang sining sa mga silid ng hari? Nagbigay siya ng kahilingan na nangangailangan ng kwartong may pinakamaluhong kama, pati na rin ng mga lingkod na palaging naroon at isang likhang sining para sa walang humpay na kasiyahan. Sa huli, sinubukan ni Hari na magrenta ng kwarto sa isang 5-star na hotel hanggang 2:00 ng madaling araw. May luha sa kanyang mga mata habang nakaluhod, malakas niyang kinausap ang kanyang kamahalan, nakiusap na matulog na siya. Pumayag siyang magbigay ng konsesyon pagdating sa paglalagay ng mga painting at keramika na nagdedekorasyon sa hotel sa ilalim ng ilang kondisyon. Kaya ganito ang naging sitwasyon ngayon. Sa sandaling ito, itinaas ni Hari ang kanyang kamay at malakas na nagsalita. Tinawag ang kanyang kamahalan at sinabing naroon na siya. Sinabi nito sa kanya na pumasok. Siya naman, na may butil-butil na pawis sa kanyang mukha, ay itinutulak ang mesa papalapit sa kanya at nagtanong kung maayos ba ang kanyang pakiramdam. Si Leon, na nakaupo sa isang upuan sa harap ng panoramic na bintana, ay nagsabing maayos naman ang kanyang pakiramdam. Si Hari, na may ngiti sa kanyang mukha, ay itinulak palalo ang mesa papalapit at habang nakatingin sa kanya, sinabi na oras na para sa agahan. Siya naman, na tila nag-iisip habang hawak ang isang baso ng alak, ay nagtanong kung kumain na ba siya. Sinabi ni Hari na hindi pa siya kumakain. Si Leon, na may kalmadong mukha, ay inilapit ang baso sa kanyang bibig at sinabi na dapat siyang kumain kapag nagkaroon siya ng oras. Siya naman, na mukhang pagod, ay sumang-ayon sa kanya. Maraming masasarap na putahe sa mesa. Si Hari, na may ngiti sa kanyang mukha, ay tumingin sa pagkain at naisip na mukhang masarap ito. Kakain siya ng sandwich o kung anuman mamaya. Si Leon, habang nakapikit ang mga mata, ay tumingin pababa, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang hita at sinabi sa kanya na maupo na. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.